tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8:06 ng umaga, Philippine Standard Time. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Pilipinas Live. Samahan niyo po ko sa isang oras na balitaan. Nakuha natin ang mga balita na nakalap ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Nagpaabot ng kanyang taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand R. Marcos sa mga kaanak na mga biktima na nangyaring plane crash sa India, partikular na sa West City sa Ahmedabad. Sa expose o sa dating Twitter ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinabi nito na kaisa siya at ang buong Pilipinas sa pagpaparating ng mensahe ng pakikidalamhati sa trahedyang sinapit ng Air India Flight AI-7 o 171. Ipinarating ni Pangulong Marcos ang kanyang mensahe kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa buong pamahalaan ng India at kaanak ng mga biktima ng plane crash. May bitbit na mahigit na 240 pasahero ang Air India Flight 171. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng Indian authorities at civil aviation sa nangyaring insidente. Humirit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng interim release at mailipat sa hindi nabanggit na bansa. Sinabi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman na may isang hindi na binanggit na bansa ang nagpahayag ng intensyon na tanggapin ang dating punong ehekutibo. Nakasaad sa inihaing petisyon ni Kaufman na hindi naman maselan ang kalagayan ni Duterte para mag-flight at natitiyak ang pagdalo nito sa mga pagdinig ng korte. Naniniwala ito na hindi papahiyain ni Duterte ang bansa na nais kumupkop sa kanya. Ang hindi na nabanggit na bansa ay state party ng Rome Statute na ang nagtrato ay itinaguyod ang National Criminal Court. Iginiit din ng abogado ng dating Pangulo na hindi naman kumontra dito ang prosecution. Umaasa sila na maaprubahan ng ICC Pre-Trial Chamber ang kanilang hirit na interim release. Dakwa naman natin ang balita sa probinsya.
DSWD Bicol nagbigay ng funeral assistance sa pamilya na naaksidente sa Camarines Sur. At may detalye pa si Elver Arango mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas, report. Lumahok ang Department of Trade and Industry Bicol sa ProPacitia 2025, isang prestiyosong international event na nagaganap ngayon sa Bangkok International Trade and Exhibition Center, Bangkok, Thailand. Sa ulat ng DTI, 9 na micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon ang kalahok sa event na nagsimula nitong June 11 at tatagal hanggang sa June 14. Sa naturang event, nakikibahagi ang mga Bicolanong MSMEs sa mga exhibits, technical trainings at industry webinars kung saan nasilip nila ang mga state-of-the-art technology sa automation, sustainable packaging at production efficiency. Ayon sa DTI Bicol, malaking tulong ito para mas mapaunlad ang mga produkto ng rehiyon at magkasabay sa pandaigdigang kompetisyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Samantalang PNP Bicol puspusan na ang paghahanda para sa 5-minute response policy. May detalye si Gary Carillo mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas, report. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang serbisyong panseguridad at matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan, puspusan na ang paghahanda ng Police Regional Office 5 para sa pagpapatupad ng 5 minutes response policy sa buong Bicol Region. Ayon kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng PNP Bicol, magsasagawa ng serye ng simulation exercises sa 6 na lalawigan ng rehiyon upang ihanda ang mga unit sa mabilis na pagresponde. Uunahin anya ang 7 lungsod sa rehiyon para sa pagpapatupad ng 3 to 5 minutes response time target. Kabilang sa mga pinaghahandaan ng PRO5 ang pagtiyak sa sapat na tauhan, maayos na radio communication at paggamit ng body-worn cameras upang mapabilis at mapahusay ang kanilang serbisyo sa publiko. Tiniyak ni RD Dizon na ang 5-minute response policy ay kayang ipatupad sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Punta naman tayo sa Visayas. DepEd Western Visaya o Eastern Visayas handa na sa pagbubukas ng klase sa Lunes. At may detalye pa si Maria Daisy Amorlalosa Belisar ng DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Radyo Pilipinas, report. Sa gitna ng matagumpay na pagsasagawa ng Regional Oplan Balik Eskwela Interagency Convergence, tiniyak ng Department of Education Eastern Visayas ang kahandaan sa pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, June 16. Ayon kay Assistant Regional Director Dr. Ronilo Alcay Fermo, ganap na silang handa at may kakayahang harapin ang mga hamon. Nagpasalamat ang opisyal sa lahat ng stakeholders sa kanilang walang sawang suporta at nananawagan sa publiko na ipagpatuloy ang kooperasyon habang sinasalubong ang isa na namang school year na puno ng pag-asa, kahandaan at katatagan. Ang regional office ay nag-activate din ng Public Assistance Help Desk na tutugon sa mga isyu, reklamo, katanungan at iba pang concern na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Tinatayang aabot sa 1.2 milyon na mag-aaral ang magbabalik eskwela at pinaigting ng DepEd 8 ang paghahanda upang magarantiya na ang lahat ng mag-aaral mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay maayos na makakapasok sa unang araw ng pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga pinalikas sa La Carlota o La Carlota City, Negros Occidental nakauwi na sa kanilang mga tahanan makalipas ang higit kalahating taon. At may detalye pa si JP Hervas ng DYLL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas, report. Makalipas ang higit 6 na buwan, nakauwi na sa kanilang mga tahanan ang mga internally displaced persons o IDPs sa La Carlota City, Negros Occidental na nakatira sa labas ng 6 Kilometer Permanent Danger Zone o PDC
ng Bulkan Kanlaon. Simula ngayong araw ay pinayagan na ng pamalang lokal ang mga nagnanais na umuwi. Kasunod na rin ang parawagan naman ito na maibalik na sa normal ang kanilang pamumuhay, pati ng operasyon ng mga paralan na nagsisilbing evacuation center sa mahabang panahon. Tinatayang nasa 257 na pamilya o 890 na IDPs mula sa Barangay Yobo at Araal ang makauwi na kung kanilang nanaisin. Samantala, 62 pamilya o higit 200 na katao mula sa sitio Gintubdan, Barangay Araal na saklaw pa rin ng 6-kilometer permanent danger zone ang ililipat sa City Evacuation Center para matiyak pa rin ang kanilang kaligtasan. Pinangako naman ni Mayor Rex Salandoon na kanilang gagawin ang lahat ng makakaya upang masiguro ang maayos na transisyon ng mga IDPs at mabigyan pa rin ng kukulang tulong ang mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Balikan natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos kasama si Raquel Bayan. Araw ng Lunes, ika-9 ng Hunyo, biyaheng Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang pagsisimula ng Brigada Eskwela. Ininspeksyon ng Pangulo ang Tibagan Elementary School sa San Miguel at Barihan Elementary School sa Malolos. Dito napansin ng Pangulo ang kawalan ng supply ng tubig sa mga paaralan, gayong nagbabayad naman ng bilang mga ito. Dahil dito, agad na nag-utos si Pangulo Marcos na imbestigahan kung sino ang dapat managot at tugunan ng problema sa tubig sa mga paaralan. Matapos nito, agad na bumalik sa palasyo si Pangulo Marcos upang pangasiwaan ang panunumpa sa pwesto ni CHED Chair Shirley Agrupi sa Malacanang. Sinundan ito ng panunumpa sa pwesto ni Securities and Exchange Commission Chair Francisco Lim. June 10, araw ng Martes, pinanumpa rin sa pwesto ni Pangulo Marcos sa Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Kasabay nito ang pahayag ng kumpiyansa ni Pangulo Marcos sa mahistrado. Ito ang kauna-unahang appointee ng Pangulo sa Korte Suprema. Matapos nito, nagtungo ng Binondo, Manila si Pangulo Marcos upang pangasiwaan ang oath-taking ceremony ng mga bagong talagang opisyal ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Ginamit rin ng Pangulo ang pagkakataon upang magpasalamat sa ambag ng federasyon sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Araw ng Miyerkules, ika-11 ng Hunyo, biyaheng Siquijor at Tacloban si Pangulo Marcos. Ininspeksyon nito ang Siquijor Island Power Corporation Power Plant dahil sa energy crisis sa lugar. Binigyan ni Pangulo Marcos ng 6 na buwang palugit ang SIPCOR upang magpatupad ng permanenteng solusyon sa power crisis sa isla. So for our short-term solution, yun na nga, yung 2 genset. Tapos we have given ourselves, dun sa usapan namin, we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang Villar Group of Companies ang nagpapatakbo ng SIPCOR na hindi nakakatalima sa commitment nitong magbigay ng maayos na supply ng kuryente sa lugar. Sa kaparehong araw, ininspeksyon rin ng Pangulo ang status ng San Juanico Bridge Rehabilitation. Dito naman inatasan ng Pangulo ang DPWH at lokal na pamahalaan na higpitan ang pagtutulungan para sa agad at ganap na ikakaayos ng tulay. Araw ng Huwebes, ika-12 ng Hunyo, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang selebrasyon na ika-127 araw ng kalayaan sa Maynila. Sinimulan ito ng Pangulo sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gato Zerzal sa Luneta Park. Matapos nito, saka nagtungo ang Pangulo sa Quirino Grandstand upang saksihan ang Parada ng Kalayaan 2025 kung saan itinampok ang ilang mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas at ilang pinakamakukulay na piyesta at kultura ng bansa. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Vande Nur sa Malacanang kung saan nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng mga bansang kabalikat ng Pilipinas, kasabay ng hiling na patuloy pang pag-unlad ng bansa sa mga darating na taon. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Pilipinas Live. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang June 24 bilang special non-working day sa lungsod ng Maynila. Ito ay para bigyang daan ang pagdiwang ng ika-454 na founding anniversary ng lungsod. Ang Proclamation 925 ay pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Layo nito na bigyang pagkakataon na makadalo ang mga residente ng Maynila sa anumang okasyon na gaganapin sa nasabing lungsod. Inaprubahan ng Department of Trade and Industry o DTI ang panukalang pagbibigay ng insentibo sa manufacturers ng electric vehicles. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, kaniyang inaprubahan ang draft ng EV Incentives Strategy o EVIS ng Board of Investments o BOI. Kanilang itong isusumite sa Fiscal Incentives Review Board kung saan isasagawa ang pagpupulong. Ang nasabing hakbang ay para dumami lalo ang mga Pinoy na bibili ng electric vehicles. Pinapayuhan ang mga Pilipino na iwasan muna ang pagbiyahe sa Iraq kung hindi kinakailangan. Kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Iraq na nangangahulugan may mga kaharasan sa limitadong lugar. Ayon sa Philippine Embassy sa Baghdad, maaring tawagan ng mga Pilipino ang embassy hotline na +964 810-5240 para sa anumang emergency. Para naman sa mga Pilipinong nasa Iraq, pinapayuhan ang mga ito na iwasan ang mga pampublikong lugar, bantayan ang mga balita, mag-ingat at manatiling alerto. Ginawa ng embahada ang hakbang na makaraang ipag-utos ng Estados Unidos ang departure ng non-emergency US government personnel sa Iraq. Wala ring tinukoy na rason sa partial evacuation maliban sa heightened regional tensions. Samantala, balik mo naman tayo sa probinsya. Dalawang private partner ng DSWD Bicol Region nagbigay ng 100,000 pisong halaga ng handicraft tools at equipment. May detalye si Elver Arango ng DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, report. Mababawasan ang paghihirap ng miyembro ng Salvation Artisan Sustainable Livelihood Program Association sa Palanas, Masbate sa paggawa ng handicrafts matapos na mag-donate ng tools at equipment ang Field Mineral Resources Corporation at Field Gold Processing and Refining Corporation. Batay sa DSWD Field Office by Bicol Region, nagkakahalaga ng 117,250 pesos na tools at equipment ang ibinigay sa nasabing asosasyon. Ang nasabing dalawang mining firms ay private partners ng departamento. Kabilang sa ibinigay ang bench grinder, swivel type drill operating platform, drill press, electric buffing machine, air compressor, woodwork beads machine, mini grinder tools at multifunctional angle grinder. Bukod dito, nauna nang mag-donate ang dalawang korporasyon ng farming equipment sa iba't ibang SLPA. Mula dito sa Legazpi City, Albay, para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Comelec Catanduanes lumahok sa Brigada Eskwela bilang pasasalamat sa DepEd sa matagumpay na Hatol ng Bayan 2025. At may detalye pa si Rosie Nueva ng DWDF Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Radyo Pilipinas, report. Lumahok ang Commission on Elections o Comelec Catanduanes sa Brigada Eskwela 2025 sa pamamagitan ng paglilinis sa loob ng Virac Central Elementary School. Pinangunahan ito ni Atty. Neil Canicula, Provincial Election Supervisor ng Comelec Catanduanes. Ayon kay Canicula, ang pagtulong nila sa paghahanda ng paaralan para sa pagbubukas ng klase ay paraan na rin ng pagpapasalamat sa Department of Education o DepEd sa matagumpay na National and Local Elections 2025. Maliban sa paglilinis, ilang units ng printery ng naturang paaralan ang inayos ng computer maintenance technician ng Comelec. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ng mga guro ng paaralan sa tulong na hatid sa kanila ng naturang tanggapan.
Samantala, maliban sa COMELEC Provincial Office, maging ang mga election officers at mga kawani nito ay lumahok din sa Brigada Eskwela 2025 sa iba't ibang paaralan mula sa mga bayan na kanilang nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. Marami pa kami mga balita kaya wag po kayong bibitiw sa Radyo Pilipinas Live. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa paglulunsad ng Brigada Eskwela 2025, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas malawak ang suportang ibibigay ng pamahalaan para sa mga guro na kanyang itinuturing bilang mga bayani. Para sa akin, kayo yung mga talagang hero. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi, pati na sa mga retraining. Ito nga, yung pinabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Taus-puso ring pinasalamatan ng Pangulo ang ating mga guro para sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Kaya maraming salamat sa tulong ninyo at sa lahat ng tuturuan ninyo mga kabataan, napakalaki ang utang na loob nilang lahat at namin lahat sa inyo, mga teacher. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
Balik tayo sa balitaan, mga opisyal ng Naga City, Camarines Sur nakibahagi sa tagumpay ng mga bagong midwives na nakapasa sa licensure exam. At may detalye pa si Myra Revilla mula sa DWRB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga. Radyo Pilipinas Report. Salute to excellence. Ito ang bulalas ng mga opisyal ng LGU Naga sa matagumpay na pagkakapasa sa 2025 Midwifery Licensure Examinations. Ang mga bagong midwives na abutin sa 92 lahat ang mga estudyante ng City College of Naga. Mayroong passing rate na 70.23% sa eksamen na isinagawa noong Abril 2025 sa Legazpi City, Albay. Nakibahagi si Vice Mayor Nenny De Asis, mga City Councilor, City Administrator Lito Del Rosario, CCN President Dr. Magno Conag at iba pa. Ikinatuwa naman ito ng mga opisyal ng Naga na all-out support ang ibinigay sa mga passers. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur. Pinagmulta ng Office of the Ombudsman ng 30,000 piso si dating Cebu Governor Gwen Garcia. Ito ay matapos na napatunayan ng ombudsman na guilty si Garcia dahil sa hindi pagtugon nito sa kanyang suspension order. Nitong Abril kasi ay naglabas ang ombudsman ng suspension order kay Garcia ng hanggang 6 na buwan. May kaugnayan ng kaso sa pagbibigay ng permit sa isang construction company na kulang naman sa environmental clearance. Ang suspension ay lumabas 2 linggo bago ang halalan sa Mayo 12 kaya nagmatigas si Garcia na hindi ito tutugon. Mga minimum wage earner sa Davao del Sur nakabili na ng 20 pesos na bigas kada kilo. May detalye si Marcel Mamon Dasala ng DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Radyo Pilipinas Report. Nagsimula nang inihandog ang abot kayang presyong benting bigas meron na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Ms. Florina Loraina, Branch Manager ng National Food Authority, Davao del Sur, ang tanging pinagkukunan ng bigas na ipamamahagi ay nakadepende sa kahilingan ng Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Tiniyak din niya na may sapat na reserba ng bigas ang NFA upang matugunan ang mga pangangailangan ng programang 20 pesos per kilo na bigas. Unang nakinabang ang 400 na minimum wage earners mula sa mga plantasyon ng tubo at inaasahang makikinabang din ang karagdagang manggagawa na aabot pa sa 2,000 na pinili dahil sa off-season ng pag-ani ng tubo. Mahigit na 4,000 kilong bigas ang naipamahagi kahapon, Hunyo 13, 2025 sa Barangay Gihing Hagonoy, Davao del Sur, kung saan simula pa lamang ito ng mas malawakang pagtulong sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao. Adornong Kamalinon 2025 formal nang binuksan sa Kamalig, Albay. At may detalye pa si Christine Villanueva mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Formal na binuksan ng LGU Kamalig ang Adornong Kamaligno 2025 Facade Decoration Contest noong 13 ng Hulyo bilang bahagi ng selebrasyon ng Pinangat Festival 2025 sa Kamalig, Albay. Nilakuhan ito ng 15 lokal na negosyo na nagpapakitang gilas sa kanilang malikhaing dekorasyon na sumasailalim sa kultura at kasaysayan ng bayan. Batay sa inalabas sa pamantayan ng Kamalig Public Information Office, ang dekorasyon ay huhusgahan sa creativity at craftsmanship, 35% relevance to the theme, 30% visual and overall impact, 35%. Ang mga nagwagi ay tatanggap ng sa first place 45,000 pesos, second place 35,000 pesos, third place 25,000 pesos at 7,500 pesos sa consolation prizes. Bukas ang publiko na bumisita at mamangha sa makukulay na palamuti hanggang June 24 na gaganapin ang formal na pag-aanunsyo sa Nuida Park, Kamalig, Albay.
Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. 26 na bags ng dugo na kolekta sa isinagawang bloodletting activity ng lokal na pamahalaan ng Lagonoy, Camarines Sur. May detalye si Ronnie Hofancia ng DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga. Radyo Pilipinas Report. Nakaipon ng 26 na bags ng dugo ang isinagawang bloodletting activity ng bayan ng Lagonoy, Camarines Sur, kung saan mga empleyado at personal ng lokal na gobyerno ang mga donor. Ayon kay Marieta Barbacena, Medical Technologist ng Rural Health Unit ng Lagonoy, bagamat hindi nila naabot ang target na 50 bags ng dugo, ay masaya sila sa naging resulta ng aktibidad. Anya, karamihan sa nais mag-donate ng dugo ay hindi nakapasa sa ginawang donor screening ng doktorang Bicol Medical Center. Ipaniliwanag naman ni Dr. Cherry Ann Placido, donor screening medical officer ng Bicol Medical Center, ang eligibility criteria para maging donor ng dugo. Sinabi ng doktor na dapat ang edad ng first-time donor ay nasa 16 hanggang 65 years old. Subalit para sa 16 at 17 years old ay kailangan nila ang parental consent bago sila mag-donate ng dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur. Isinagawang fair trade monitoring ng DTI Batanes, sinigurong nasusunod ang pamantayan ng produkto. May detalye si May Ann Bata mula sa DWBT, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na isinagawa ang monitoring at inspection ng Fair Trade and Industry Laws ng Department of Trade and Industry Region 2 Batanes sa pangunguna ni Acting Provincial Director Randolph B. Cacacho na ginanap nitong mga nakaraang araw sa Batan Island. Ang 2 araw ng monitoring ay naglalayong tignan at siguruhing nasusunod ng mga local micro, small and medium enterprises o MSMEs ang Fair Trade and Industry Laws, partikular ang pagtalima sa pamantayan ng produkto na itinakda ng Bureau of Standards o BPS. Umabot sa 25 business establishments ang ininspeksyon sa 4 na munisipyo ng lalawigan. Lahat ng mga ito ay sumusunod sa umiiral na fair trade laws at pamantayan ng produkto. Samantala, binibigyang diin ng DTI Region 2 Batanes ang kahalagahan ng monitoring at pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga mamimili at negosyante upang masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. House-to-house anti-rabies vaccination sa Naga City, Camarines Sur muling umarangkada. At para detalye pa si Maya Revilla ng DWRS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga. Radyo Pilipinas Report. Muling isasagawa ng Naga City Veterinary Office, CVO, ang house-to-house anti-rabies vaccination simula sa June 16, araw ng Lunes. Ito ay matapos na maging sapat muli ang bakuna para dito. Simula naman sa June 16, 17, 19, 20, 23 at 24, 2025, nagaganapin naman ang house-to-house vaccination sa Barangay Calawag, Naga City. Punong abala dito ang mga personnel ng City Veterinary Office. Dapat napabakunahan ang mga alagang pusa at aso para ligtas sila sa rabies. Kailangan maghanda na lang ng 75 pesos sa bawat isang alagang pababakunahan. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur. Pinaghahanda ng Department of Energy o DOE ang mga motorista dahil sa inaasahang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Base sa pagtaya ng Department of Energy na magtataas ng 80 sentimo hanggang piso kada litro sa gasolina at diesel. Habang ang kerosene ay maaaring tumaas ng hanggang 80 sentimos kada litro. Isa sa mga nakitang dahilan ay ang tensyon sa pagitan ng Israel at India. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano ang taas presyo ng mga produktong langis kung saan ito ay magiging epektibo sa araw ng Martes. Balik naman tayo sa mga probinsya. 1 milyong pisong halaga ng sweldo at tulong pangkabuhayan ipinamahagi ng Dole Caraga sa mga benepisyaryo ng tupad sa Butuan City, Agusan del Norte.
May detalye si May Diaz ng DXBN Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umabot sa bilang na 142 ka mga aplikante ang hired on the spot sa sinagawang kalayaan job fair sa Butuan City. Tiwala si Dolly Caraga Assistant Regional Director Raymond Piel Sahor na marami pa ang tatawagan ng lokal na kumpanya at mga overseas recruitment agency. Tugunan niya ang job fair sa adhikain ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makaambag sa pag-ahon sa kahirapan at pagsulong ng kaunlaran. Bukod sa job fair, ipinamahagi rin ng Dolly Caraga ang 1.6 million pesos na tulong pangkabuhayan sa 4 na micro, small and medium enterprises o MSME. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 400,000 pesos bilang suporta sa kanilang maliit na negosyo. Nasa 1.3 million pesos naman ang inilaan ng DOLE para sa mga displaced workers sa Butuan City na nakabenepisyo sa programang Tupad. Nakatanggap ng sweldo ang mga Tupad workers kapalit ng 15 araw na pagtrabaho sa kanya-kanyang komunidad. Naging matagumpay ang implementasyon ng naturang programa sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Butuan sa pangunguna ng PESO o Public Employment Service Office. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Marami pa kaming balita sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas Live. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa joint press conference kaharap ng Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Welcome back to school, dear students. Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges. We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies. At sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 8:45 ng umaga, Philippine Standard Time. Balik po tayo sa balitaan sa Radyo Pilipinas Live. Dole, Zamboanga Peninsula nakiisa sa pagunitan ng World Day Against Child Labor. May detalye si Leslie Cobol ng DXMR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Maring sinusuportahan ng Department of Labor and Employment Region 9 o DOLE 9, Zamboanga City Field Office ang kampanya laban sa child labor. Ito'y sa pamagitan ng paglunsad ng mga programa bilang pakikisa sa pagdiriwang ng World Day Against Child Labor noong 12 ng Hunyo. Ayon sa DOLE 9, mag-aaral ang mga bata at hindi pagsasamantalahan at gawing manggagawa. Gate ng DOLE 9, sa Bagong Pilipinas, patuloy na itinataguyod ng pamahalaan ang karapatan ng bawat batang Pilipino na makapag-aral, makapaglaro at mamuhay ng ligtas at malaya mula sa anumang uri ng pagsasamantala. Hinikayat din nila ang mga magulang sa rehiyon na samahan ang kagawaran sa pagsisikap nito na pigilan at wakasan ang child labor sa ating bansa at bigyan ng magandang kinabukasan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cobol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Siyam na MSME sa Bicol Region lumahok sa ProTac Asia 2025 sa Thailand. May detalye si Elver Arango ng DWJS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Lumahok ang Department of Trade and Industry Bicol sa ProPac Asia 2025. Isang prestiyosong international event na nagaganap ngayon sa Bangkok International Trade and Exhibition Center, Bangkok, Thailand. Sa ulat ng DTI, 9 na micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon ang kalahok sa event na nagsimula nitong June 11 at tatagal hanggang sa June 14. Sa naturang event, nakikibahagi ang mga Bicolanong MSMEs sa mga exhibits, technical trainings at industry webinars kung saan nasilip nila ang mga state-of-the-art technology sa automation, sustainable packaging at production efficiency. Ayon sa DTI Bicol, malaking tulong ito para mas mapaunlad ang mga produkto ng rehiyon at magkasabay sa pandaigdigang kompetisyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. 11 kandidato sa Catanduanes bigong magsumite ng kanilang sose na maaaring maparusahan. May detalye si Rosie Nueva ng DWDF, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Kasabay ng formal na pagtatapos nitong June 11, 2025 ng election period, nagtapos na rin ang ipinapatupad na COMELEC checkpoints at ang filing of Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga tumakbo sa nakaraang national and local elections 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Catanduanes kay Attorney Neil Canicula, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Catanduanes, sinabi nitong sa kabuuang 271 na kandidato sa buong probinsya, 11 lamang rito ang hindi nakapag-submit ng SOSE. Ayon kay Canicula, kung mayroon ditong nanalo nitong nakaraang eleksyon ay mayroong batas na nagsasabing hindi sila makakapag-assume sa posisyon. Kung hindi naman nanalo, makakatanggap pa rin ng notice mula sa COMELEC kung saan nakasaad ang kanilang magiging penalidad. Posible rin na magkaroon ng ground for disqualification sa mga susunod na halalan. Kaugnay nito, binigyan diin ni Canicula na base sa kautusan ng COMELEC, wala nang magiging extension sa pag-file ng SOSE. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes. 4-piece program nakatulong sa pagtaas ng enrollment sa NATO National High School sa Shanghai, Camarines Sur. May detalye si Ronnie Hufancia mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tumaas ang bilang ng enrollment sa Nato National High School sa bayan ng Sangay, Camarines Sur ngayong taon. Ito'y dahil sa aktibong suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa loob lamang ng isang araw na enrollment ay umabot sa mahigit 200 grade 7 students ang nakapag-enroll, gayon din sa iba pang grade levels. Ang bagay na ito ay ikinatuwa ng pamunuan ng nasabing paaralan. Isa umano sa dahilan nito ay ang tulong at pagkakaisa ng mga magulang, paaralan at DSWD Field Office 5 sa Bicol Region. Ito'y sa pamamagitan ng inilagay na DSWD Gabay Eskwela, 4P Support and Assistance Desk upang tumulong sa mga benepisyaryo ng nasabing programa sa enrollment, kung saan tumutulong ito sa paggabay sa mga magulang at estudyante upang masigurong maayos at mabilis ang proseso ng enrollment. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur. Mga magsasaka sa Bauco tumanggap ng rice shredders mula sa Department of Agriculture. May detalye si Donalyn Balyo ng DZRA, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, 3 samahan ng mga magsasaka sa Baoco Mountain Province ang tumanggap ng mga rice thresher mula sa Department of Agriculture. Ayon sa Office of the Municipal Agriculturist, 2 unit ang naipagkaloob sa Bawi Young Mothers Organization, habang tig-1 unit ang natanggap naman ng Abatan Farmers Association at Lagawa Organic Agriculture Farmers Association. Bukod dito, namahagi rin ang DA ng mga inorganikong abono sa mga benepisyaryong magsasaka ng Baoco bilang suporta sa kanilang mga ani at kabuhayan. Samantala, matatandaang noong June 10, namahagi rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa tulong ng pamahalaang lokal ng Baoco ng hito at tilapia fingerlings para sa 60 fisher folk sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Bad news mga kaibigan, dahil epektibo na sa susunod na buwan ay may aasahang bahagyang taas singil sa tubig sa ng mga customer ng Maynilad, habang rollback naman sa Manila Water. So good news and bad news pala. Ito ay ang inanunsyo ngayong araw ni MWSS o Manila Metropolitan Water and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Patrick T. matapos aprubahan ang Foreign Currency Deposit Adjustment o FCDA o Tariff Adjustment ng 2 water concessionaire. Para sa ikatlong quarter ng 2025, ang mga customer ng Maynilad ay may aasahang adjustment na katumbas na kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan, dagdag na 5 sentimo naman sa buwan ng singil para sa kumukonsumo ng 20 cubic meters kada buwan, habang may adjustment na 11 centavos sa mga customer na may kumukonsumo ng 30 cubic meters. Para naman sa Manila Water, may 55 centavos ang bawas sa mga regular residential o kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan. 1 peso and 20 centavos naman ang bawas sa 20 cubic meter kada buwan, hanggang 2 pesos and 45 centavos naman ang bawas sa mga customer ng may kumukonsumo ng 30 cubic meters. Muli naman ipinunto ng MWSSRO na hindi apektado dito ang mga customer ng low income na pasok sa Enhanced Lifeline Program ng Maynilad at Manila Water. Samantala, nais ko lang pong bigyan daan na batiin ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday po kay Engineer Cecil Pahinag na nagdiriwang po ng ika-60 taon. So happy birthday Engineer
Cecil, muli pagbati mula sa Radyo Pilipinas ay dapat maging malusog po kayo at panatilihing malakas ang iyong katawan. At syempre dapat ay maging may takot ka sa Diyos. So pangalagaan niyo po ang inyong kalusugan at mabuhay ka, Engineer Pahinag. At yan po ang mga balitang nakalap ng Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas Live. Muli po, ako po si Christopher Tirambulo. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www